hindi rin siguro natin mapipigilan yung emosyon o damdamin ng mga Manileño dahil siguro talagang nakikita nila, na-observe nila ang pamumuno ng isang mayor sa Maynila compare to Ma'am Hani Lacuna and Isko Yorme Moreno, mga kuis, mga gayas. Talagang mararamdaman siguro nila na pag si Yorme Isko ang nasa Maynila ay ramdam nila yung safety, yung kasaganahan ng buhay, yung pag-aalaga sa mga Manileño, yung 24/7 na binabantayan sila ni Yorme Isko Moreno. Habang sila'y tulog, si Yorme Isko nag-iikot kasama ang kanilang hippie o ang isang lispo na walang iba na Sir Ibay. Siguro yun po yung talagang nakikita, nararamdaman ng taong bayan dyan sa may Kamaynilaan. Dahil iba din siguro talaga at nakita naman po natin kung paano po bilang isang public servant ang buting Yorme Isko dyan sa Maynila na 24/7. Sa panahon po ni Yorme Isko Moreno dyan sa Maynila, ramdam po nila, ramdam po ng Manileño kung gaano po sila safety yung buhay nila. Dahil maliban sa mga kapulisyan, yung leader mismong nag-iikot border to border ng Caloocan at Quezon City. So sinong hindi gaganahan o makaramdam ng kanilang safety in terms po sa seguridad ng kanilang buhay, seguridad ng kanilang family, na hindi naman lahat ng tao sa tuwing midnight ay natutulog. Kasi marami ding nag-aaral, pumapasok sa BPO o call center na target ng mga masasamang elemento o yung tinatawag ni Yorme Isko na talipandas at tulunggis na mga tao na sa panahon ni Yorme Isko na babawasan. Himas-rihas yung mga maraming mga taong mga tulunggis dyan na sa panahon ni Yorme Isko nahuhuli at wala silang kawala at hindi sila makagalaw sa tuwing midnight. Alam naman po natin yung mga tulunggis na mga tao, tulis yan, ay gumagalaw yan sa hating gabi na kung saan marami na obserbahan natin sa buong bansa na yung mga karahasang ganyan nagaganap sa midnight. Pero wag niyong igaya ang Kamaynilaan dahil si Yorme Isko hindi natutulog. Ayan. Sabi po ni Josie Ima, Mayura Hani ang dapat mag-give way dahil siguro naman alam niyang mas mahusay si Yorme Isko magpatakbo na ang Maynila kaysa kanya. To be honest, real talk lang. Di ako believe kay Mayura Hani Lacuna weak siya. Ayan. Talagang marami po talagang maka-references o makikumpara po sa pagdating sa pagserbisyo sa taong bayan. Ay, gaya po ni Ma'am Ima Josie Ima na talagang makukumpara niya kung sino po talagang mas magaling at karapat-dapat this coming election na course. No? Well, sa ngayon, yun nga ang sinasabi natin, hindi pa po tayo makapag-decision o final decision kasi nag-aantay pa po tayo sa anunsyo ng ating butihing Yorme Isko Moreno. Pero marami na po talagang nag-call out sa kanyang pangalan, nag-call out sa kanyang paninerbisyo na sana ay bumalik na siya sa pamamahalaan ng Maynila, mga boys. Dahil ramdam siguro nila yung kasaganahan, yung security guard o security nila ay talagang umaasa sila sa pamuno ni Yorme Isko Moreno about po sa seguridad ng kanilang buhay. From Fernando Ronnie Cortez, dapat talaga mag-giveaway si Mayura kasi mas okay po kung si Yorme ang maging mayor. Si Yorme lang gumagawa ng pag-iikot sa gabi ng Mayor Beast, Mayor Isko. Ayan po. Talagang
Well, ngayon mga kois, mga gayas, kasi halos na po matatapos ang termino po ni Ma'am Hani na Lacuna. Siguro nakikita nila yung differences o differential ng bawat public servant, kung sino yung karapat-dapat at gugustuhin nilang bumalik sa Maynila. At andito po talagang lumalabas na po yung tao, sumisigaw, nag-call out muli sa pangalan ni Yorme Isko Moreno Domagoso. Hello Ma'am Aurea Cancino, big love shout out. Ayan po. At andito mas po si Ma'am Melcy. Ayan po, kung di pa po kayo nakasuporta sa YouTube channel po ni Ma'am Melcy, ayan po, at Melcy.6007. Pakisuporta po mga koy sa isa po rin. Di po niyang nagpro-promote kay Yorme Isko Moreno Domagoso. So, talagang napaka-excited po talaga na this coming October 1. Siguro ngayon busy pa si Yorme Isko kasi may commitment na siya doon sa GMA7 at parang may pupuntahan sila na ibang bansa like sa California yata or sa Los Angeles, ang Sparkle team ni Yorme Isko Moreno. So ngayon, naantayin lang po siguro natin sa pagbabalik niya at pag-uusap nila sa kanyang kapatid na walang iba si Ma'am Hani Lacuna at kanyang family. Kasi alam naman po natin mga kois nga pagbabalik, once na babalik po ang ating buting Yorme Isko dyan sa Maynila, mismong si Yorme Isko na nagsasabi sa kanyang show na sa Isko Very Night na iba siya pagdating ng trabaho dahil inuuna niya po yung kapakanan ng kanyang constituent kaysa kanyang family. Siguro ngayon nahirapan mo siyang timbangin kung papayag po ba si Ma'am Daini na babalik na naman si Yorme Isko sa public servant mga kois, no? Talagang siguro nahihirapan din o nalilito din ang ating butihing Yorme Isko sa pagbalanse kung saan po ba siya lulugar, sa family ba, showbiz ba o public servant mga kois, no? So talagang litong-lito po ang ating butihing Yorme Isko ngayon. Pero naman siguro mas matimbang po ni Yorme Isko talagang pag-isang public servant mga kois, mga gayas, no? Lalo na po na naglabasan po yung Manilinyo at sumisigaw na sana Yorme Isko bumalik ka na. Hindi na namin random yung kasaganahan ng Maynila. Kayo mismo nagsabi niyan, hindi po ako. Kayo mismo nagsabi niyan at nababasa lang po natin yan dyan sa mga post po ni Yorme Isko at kukomento po kayo doon, no? Meron ding iba na gusto nila na si Yorme Isko ay sa Senado naman para maramdaman ng buong Pilipinas kung paano si Yorme Isko magtrabaho at maipagpatuloy niya ang kanyang pabahay ospital na ginagawa sa Maynila na sana maranasan sa buong bansa. Yan din po. Kahit ako nga din po gusto ko rin talagang si Yorme Isko ay nasa Senado para naman hindi lang Manilinyo ang makabenepisyo sa kanyang magandang ginagawa, sa kanyang advokasya o ligasiya na ginagawa niya sa Maynila at sana naman ma-spread sa buong bansa. Para naman maramdaman ng bawat Pilipino ang ginhawa ng buhay, kagaya ng pabahay, kundo, bagong paaralan, fully air condition, mga ospital na fully air condition, but wag ka. Public school, public hospital po yan na mga kumpleto sa kagamitan, high-tech na kagamitan. Kaya po talaga sigurong dyan po napamahal lalo yung mga Manilinyo kay Yorme Isko sa kanyang dedikasyon sa trabaho na talagang wala po siyang ibang hinihiling, wala po siyang pangsariling interes, kundi interes ng sambayanang Manilinyo o sambayanang Pilipino dyan sa Manila. Sabi naman ni Josie Ima, I'm pretty sure kung hindi dahil kay Yorme ay hindi nananalo si Mayora of Manila, si Ma'am Hani, wala naman siyang original na mga resibo na nangyari na nagawa at panatiliin lang malinis ang Maynila, din niya magawa. Then po yung pong sabi ni Ma'am Josie Ima.
about po kay Ma'am Hani Lacuna. Well, real talk naman po talaga kung wala pong Yorme Isko Moreno na naging mayor sa Maynila, kahit sino naman pong nakapagsabi ay hindi talaga mananalo ang ating butihinding Mayora Hani Lacuna. Dahil po siguro nananalo siya dahil tandem po ni Yorme Isko sa nakaraang eleksyon. Kaya siguro po ay talagang gano'n naman po talaga. Alam naman po maghanap sila ng iba na hindi naman kapartido ni Yorme Isko noon, na baka masayang lang yung napagsimulan ni Yorme Isko o at hindi mapagpatuloy ang kanyang legacy o advocacy na nagawa dyan sa Maynila. Well, agree po tayo doon kay Ma'am Josie Ima na nanalo lang po si Ma'am Hani Lacuna dahil kay Yorme Isko. Wala po tayong dapat doon lalabanan kasi real talk po yun. O, diba? Dahil bilang isang tanaw na utang na loob naman ni Yorme Isko sa kanyang daddy Danilo Lacuna, na talagang busing po ni Yorme Isko. Talagang nagbigay siya ng way nakarang eleksyon. Well, hindi na po natin masisi si Yorme Isko dahil dapat ang isang mayor ay may 3 termino, dapat 9 years yan. Ngunit isang termino lang, umakyat siya ng ibang level at talagang iniwan niya ang kanyang pwesto kay Mayora Hani Lacuna. Kayong nagsasabi na ng negatibo about po kay Yorme Isko, nagkakamali po kayo. Dahil sa nakarang eleksyon pa lang, nagpapaubaya na po ang ating butihing Yorme Isko Moreno noon at binigay niya po yung kapangyarihan niya kay Mama Hani Lacuna, na kahit naman mga kois, kung tumakbo naman si Yorme Isko noon sa pangalawang termino, ay talagang mananalo po siya sa Maynila. Mostly po, siguro 80% ng mga butante sa Maynila ay talagang Yorme Isko. Kasi nga, nakita mo naman ngayon na talagang todo po call out, pananawagan nila sa pangalang Yorme Isko Moreno kasi nga organic at tujuins pa, mga boys, no? Ayan. So, for me mga kosa, ay napaka-excited po talaga nito, no? Napaka-excited na talagang pati ikaw, mga butante o taong bayan, malilito rin kung baga mag-iisip ka magapag-isip ka na maglalaban kaya ang dalawang magtandem noon na si Ma'am Hani Lacuna at si Yorme Isko Moreno. Talagang napaka-excited po na this coming October kung ano talaga ang kanilang posisyon na gagampanan o tatakbuhan, or may isa ba ng magbigay giveaway, magpaubaya para sa pamalaang Maynila, no? Yan po yung aabangan talaga natin na very, very, very excited po. Hindi lang sa Manileño but sa buong Pilipinas, dahil marami pong ding nag-call out na sana tumakbo si Yorme sa Senado, mga kois, no? Dahil marami ding nagsasabi na offer qualification na si Yorme sa Manila. Gusto naman po nila nasa mataas na namang posisyon. Another steps to naman mo ko is mga guys, no? Like po sa senador bago po mag-presidente muli, kung sakaling pagbigyan o panahon na talaga ni Yorme Isko, dahil bata pa naman po si Yorme Isko, no? So, yun nga sinasabi natin mga kois, mga gayas, na once na nawawala po si Yorme sa public servant, marami pong nasayang na minuto, oras, araw, linggo, buwan o taon o panahon na yung ligasiya niya ay hindi po mapagpatuloy o baga ma-stop talaga, na sana ay sa ngayon kung nagiging presidente pa siya, siguro lahat ng Filipino nakabenepisyo na siguro sa kanyang mga pabahay, hindi lang sa Manila, siguro sa buong bansa, mga ospital, paaralan, kalinisan. Pero sayang kasi yung ibang mga butante, hindi naman kasalanan ng mga politiko yan Kasalanan din talaga natin yan kasi hindi po tayo namimili ng tamang tao. Dapat bago po tayo bumoto, check background kung may resibo po ba ito. Kagaya ngayon, maraming nabudol sa tag 20 per kilo ang bigas. So ngayon, sila pa yung mas maingay ngayon. So dapat next time, sana pumili na po sila yung may resibo talaga. Yung may resibong mahaba, check background. Hindi lang he, she, her, she.
Hindi lang kwentong barbero, hindi lang kwentong chismis. Yung totoo tayo, yung solid na may nagawa, may mapakitang resibo at walang iba, yan po ang ating buting Yorme Isko Moreno. So napakasayang sa lahat ng nakakaintindi po kay Yorme Isko Moreno. Well, dapat po talagang palakpakan yung mga supporters at hanggang ngayon ay solid Yorme Isko Moreno dahil alam nila ang totoo at talagang hindi po sila nagsisisi na hanggang ngayon ay Yorme Isko Moreno sila dahil iba ang ating buting Yorme Isko sa pagdating paninerbisyo o sa public servant, mga kuys, mga gayas, no? Kaya ngayon ay hindi po nawawala sa ratings ng Senado ang ating butihing Yorme Isko. Palaging nasa top 12 po talaga ang ating butihing Yorme Isko Moreno. Siguro marami na pong gumagawa ng do research ngayon kung ano bang background ng Isko Moreno. Isko Moreno na yan. Bakit yan palaging nasa top 12, mga kuys, no? Yun nga, sana nga maging matalino po ang mga butante. Sana yung karapat-dapat talaga ang kanilang iboto. Hindi yung sikat lang na pangalan, family, yung may pera. Dapat yung may resibo. Para naman po sa kaunlaran ng bayan, para naman po sa kinabukasan ng ating mga anak, apo, at sa kinabukasan ng bayan. Kasi habang tumatagal, maraming masasayang po. Ibiruin mo yung 8 years. Tapos pag wala namang masyadong nagawa yung namumuno, puro lang away ang kanilang ginagawa, inatupag. O, di ba? O anong nangyari ngayon? Tama po ang sinabi po ni Yorme Isko noon na pag sila ang nananalo, walang ibang gagawin yan. Puro away-away na lang talaga. O, di ba? Hindi po nagkakamali ang ating butihing Yorme Isko. Iba po ang mindset ng ating butihing Yorme Isko Moreno. Sabi po ni Josie Ima, nakabayad na ng utang na loob ang tatay ni Ma'am Honey si Yorme. Tinulungan niyang maging mayora si Ma'am Honey. So wala nang reason para papalitan pa ni Ma'am Honey Lacuna magmayor ulit Yormenade ng Maynila. Ayan po yung komento ni Ma'am Josie Ima, mga kuys, mga guys. So, totoo po yan kasi nag-giveaway na po si Sir o si Yorme Isko Moreno nung nakaraang eleksyon. Kaya nga po tumakbo lang po siya sa pagka-presidente at talagang nagbigay ng daan si Ma'am Honey Lacuna, samantalang pwede pa naman talaga na babalik si Yorme Isko sa Manila, but cause bumigay siya ng daan o giveaway kay Ma'am Honey Lacuna bilang ganti na rin o utang na loob niya sa kanyang daddy na si Sir Danilo Lacuna. So kung sakali mang maglalaban sila this coming election, so wala na, bayad na po ang ating butihing Yorme Isko in terms po sa salitang utang na loob. Wala na pong utang na loob ang ating Yorme Isko kay Ma'am Honey Lacuna at sa kanyang daddy dahil ayan na, kauna-unahang ang mayora sa Maynila. O, di ba? Kauna-unahang mayora. Dahil yan din po gusto siguro, yan din po yung talagang gustong mangyari ng kanyang daddy Danilo Honey Lacuna, kasi dati hanggang vice mayor lang yata ang kanyang daddy sa Manila, no? Di ba? So, sana naman yung mga Manileño ay magkakaisa kung sakali mang si Yorme Isko ay babalik muli sa Maynila, mga koys, no? Dahil talagang 24/7 po yan. Gumagawa na po yan ng sarili niyang kwarto sa kanyang opisina. Yan po yung magtatrabaho ang ating butihing Yorme Isko. Talagang hindi ka po talaga magsisisi. Hindi po kayo magsisisi ang binayad nyo na buhis kung si Yorme Isko Moreno ang nasa public servant. Dahil mas, imbis na 8 hours lang po yung trabaho ng isang public servant o nasa mga politician, si Yorme Isko gagawing 24/7. Oh, matutulog yan siguro mga alas 4 tapos gigising na naman ng mga 2 oras lang yata. Kaya nakikita po talaga natin noon sa panahon ni Yorme Isko
malaki pong nabawas sa kanyang timbang, talagang pumayat po siya. Dahil naman iba si Yorme Isko pag may proyekto, talagang nakatutok, ayaw niya talagang madili, gusto niya matapos, kaya po siya nag-iikot at nakatingin sa kanyang mga proyekto. Hindi gaya ng ibang mga politician, basta lang magpatrabaho, yun na. Wala nang pakialam sa kanyang mga proyekto. Kung mga materialis doon, mga substandards, wala din. Useless. Ayan. Sabi naman po ni Ma'am Vivian, kung si Yorme sana ang presidente, kadaso na excited tayo dahil marami siyang nagagawa at marami pa plano para sa mahal nating bayang Pilipinas. Excited ba kayo sa darating na suna ni Marcos? May pagka Nostradamus si Yorme. Nagkatotoo ang mga sinasabi niyang noong eleksyon na ang gulo ng Pilipinas ngayon. Ang dami kasi tanga, nagpapabudol at hindi tinanggap ang offer ni Yorme na peace of mind. Correct po talaga kayo, no? Talagang sinasabi ni Yorme Isko noon, katatapos lang ang eleksyon, no, di ba? Mayroon nang nagrally, nag-umpisa na yung kaguluhan diyan sa yung mga budol versus yung hindi na budol ni Pangulo ngayon, mga kois, no? Well, talagang nakaka-excited po talaga siguro pag si Yorme na nagsusuna. Pero ngayon parang walang excited kasi alam naman natin pag nagsusuna yan, wala, puro patama na lang siguro yan. Patama sa kulay green at kulay pula. Alam naman natin na sila lang nag-aaway sa ngayon. O, di ba? Nagpapalamangan, nagpapagalingan. Di ba? Talagang hindi po nagkamali si Yorme Isko. From DGRGM, nakatikim na ng kapangyarihan si Mayura kaya ayaw nang bumitaw. Makapal din ang mukha, pinagbigyan na siya at ayaw na ng taong bayan sa kanya. Opinion po yun ni Sir DGRGM, ha? Respetuhin po natin yung lahat ng mga opinion kasi nasasang-ayon po yan sa kanilang obserbasyon sa kasalukuyang administrasyon dyan sa Maynila. Kasi naramdaman din nila siguro, naramdaman din naman talaga kung ano po ang paninilbihan ng ating butihing Yorme Isko dyan sa Maynila. Compare po ngayon sa pamumuno ni Ma'am Hani Lacuna. Siguro maraming nananawagan, nag-call out sa pangalang Isko Moreno dahil hindi po nila nagustuhan ang pamumuno ng kasalukuyang administrasyon dyan sa Maynila. Yun lang po kasimple yun. Kaya gusto na po siguro nilang bumalik na po ang ating butihing Yorme Isko Moreno. Ayan po. Dahil hindi naman po yan sila magsisigaw, mag-call out, magwawala dyan sa daan, mananawagan kay Yorme Isko kung maganda ang pamumuno ng kasalukuyang administrasyon. Ganun lang po kasimple yun. Kahit bata, kaya yun, kayang timbangin yun. Mga boys, mga guys, no? So, yung mindset, iba kasi yung mindset ni Yorme Isko Moreno, Yung mindset ni Yorme Isko Moreno, hindi lang para bukas, but cause pangsunod na araw, pangsunod na buwan, taon. Ayan po yung mindset ni Yorme Isko na di kayang pantayan ng ibang mga politisyan na nakaupo dyan sa gobyerno na nag-aabang lang, nagpapalaki, nagpapalalim ng bulsa nila para yumaman. Iba po ang intensyon ng ating butihing Yorme Isko Moreno. O, kita nyo naman, ito, isa itong example, ha, na dapat na yung kita ni Yorme Isko sa kanyang pagpapagahasa. Yan yung term ni Yorme Isko, pagpapagahasa, yung pagmumudilo niya sa Kamaynilaan o kay Ma'am Becky Villo o yung mga sponsorship na milyones, kung may sarili pa siyang interes, talagang pwede niya yung bulsahin kasi wala namang kaso yun kasi sariling pira niya yun, kita niya yun bilang isang modelo. Ba't ko suwag ka, ha? Milyones yun, saan napunta?
sa dilubyo na nangyari sa Tagaytay o Batangas pagputok ng Taal Volcano. Doon sa may Mindanao, Davao, Bohol na nasalanta ng bagyo at lindol. Doon po napunta yung mga milyones na sana na pwede namang ibulsa, ipasok sa kanyang bank account kasi walang kaso yon, legal yun na paraan, pero hindi ginawa ni Yorme Isko Moreno dahil mas mahal niya ang taong bayan, hindi lang Manileño ha, taong bayan. O di ba? Doon po napunta. Ang tanong, nagamit ba yon ng tama sa lugar ng kanyang binibigyan? Well, hindi po tayo nakapagsabi noon. Depende lang yun kung nagamit yun nila sa mabuting paraan. Ganoon na po kasimple yun. Sabi ni RGM, totoo naman talaga na hindi kaya ni Mayora ang Manila. Kaya nga ang mga Manileños na nanawagan na kasi hindi nila ramdam si Mayora na bumalik ang kadugyutan ng Manila ngayon. Yun nga ang sinasabi ko mga boys. Ramdam na ramdam yung mga Manileño yung references o magkaiba ng pamumuno ng isang bayan. Kaya po sila nananawagan ngayon. Sabi ni Josie Ima, DJ RGM, correct ka dyan. Ayan. Hindi naman, gaya ng sinasabi ko kanina, hindi naman sila sisigaw o mananawagan kung random nila yung pamamahala sa isang bayan. Kaya yan sila lumalabas, nagsisigaw, nag-call out sa pangalang Yorme Isko dahil mas nagustuhan nila ang pamumuno o ang administrasyong Moreno kaysa administrasyon ngayon. Hindi po ako nagsabi niyan, sila po mismo. Sabi naman ni Joel Canas, kapag naglaban, ayan, itong naka-hide. Josie Canas, kapag naglaban niyang dalawa na yan, masasabi kong pareha silang sakim sa kapangyarihan. Pero kung may magpakumbaba, lalo ako hanga sa kanilang dawa. Ayan po yung lahat naman po dito. Open po tayo sa lahat ng mga komento nyo mga boys. Sabi ni Marvin Vicente, kapal mukha ni Honey. Yan. Yung lahat ng mga opinion, respetuhin po natin yan dahil bawat isa po natin ay may opinion. Depende po sa kanilang nararanasan kung ano po ang karapat-dapat sa tingin nila yung tama. Diba? Wala pong masama sa opinion basta hindi lang below the belt. Tanggapin po natin lahat yan. Kasi depende naman yon sa inyong nararanasan o nararamdaman. Kung sino yung matimbang sa inyo na karapat-dapat. Wala pong masama doon. Maliban lang siguro kung manira ka ng tao, siraan mo yung tao na hindi totoo at walang dahilan. Yan yung dapat kasuhan ng mga taong ganon. Diba? Depende lang po sa komento kung karapat-dapat ba at nasa sang-ayon sa isang tao na tinutukoy. Pero na po kasimple yun. So, yun nga, sinasabi ko mga boys ay talagang napaka-excited. Excited, hindi lang ako, hindi lang kayo. Siguro maraming tao nag-aabang sa pag-anunsyo ni Yorme Isko kung ano pong kanyang dapat gawin this coming election. Marvin Vicente, mga pati mga lalakad mabagal, ha? Tingnan nyo mga pati paglalakad mabagal. Ano pong ibig sabihin ni Marvin Vicente? Hello Ma'am Josie Ima Emilicio. Wala ngayon si Ma'am Nels, hindi ko nakita. Ayan, busy siguro ngayon. So yun nga mga kois, no? Talagang yan po talagang aabangan natin. At marami pong nag-aabang. Ilang beses ko po na yung sinabi. Dahil wala pa pong formal o final decision ng ating buting Yorme Isko kung ano po ang dapat niyang gawin this coming election 2025. Masurpresa talagang ating buting Yorme Isko Moreno. Kaya marami po talagang expectation, mga agam-agam na ayon kung maglalaban ang dalawang magkapatid. Expectation na maraming nagsasabi na labanan ng magkapatid. Pero hindi pa po natin alam yung tunay na dahilan. Ang final decision ng ating buting Yorme Isko Moreno. Bye-bye. So for now, I'm going God bless all. Peace. Pilipinas, God first. God bless all. Peace.